Tama yung sinabi ni Brother Bob kanina, no? Na talagang handang-handang lahat, kumanta, umawit, sumigaw, lumukso, kumalakpak. Dahil mayroon pong motivation na kung tayo ay aawit ng malakas, lumundag tayo ng mataas, may pagpapala tayong tatanggapin. So nakakondisyon yun sa ating pagpupuri at pangangara ay may pag-awit ang kaligayahan. Pero lalaman natin kanina na hindi yun. Taglainan natin ang kaligayahan. At dapat lamang na tayo ay maging maligaya. May karapatan tayong maligaya. At yan nais kong ibahagi ngayong hapon na dapat tayong maligaya. May mga dahilan kung bakit tayo magiging maligaya sa simula sa taong ito hanggang sa darating at magtatapos ang taong. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 13, verse 17. Matthew 13, verse 17. Ating basahin ito ng kapatid. At sana taglayin natin ang biyayang ito na kaloob sa atin ng Diyos. Andiyan na kayo? Basahin natin. Verse 17. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang naghangad na makita ang inyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita. At marinig ang inyong narinig, ngunit hindi nila ito narinig. Tayo na natin. Opo, Panginoon, lihim sa aming kaalaman bilang inyong mga tinubos, inyong mga anak. Meron kaming alam, meron kaming taglay, na magiging sa mga unang panahon kahit anghel, nais nilang makita at maranasan ang dakilang bagay na ito, na siyang maging dahilan upang kaming magliwang, makuha, magalak at lumigaya sa inyong piling. Nawa, Panginoon, bigay niyo sa amin ang katotohanan ito upang sa ganon, haharapin namin ang aming pong buhay, ang aming bukas, na mayroon kaming katibayan ng aming pong kaligayahan. Samahan mo kami at tulungan mo kami sa aming pagsama. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito pong Matthew 13:17. Ito ay salita ng Panginoon sa mga alagad. Matapos na siya po ay magturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nagbigay siya ng mga aral sa pamamagitan ng talinhaga dahil may layunin ang Panginoon sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga nakikinig. At sinabi niya ito ayon sa konteksto na marami pong mga tao ang nakikinig ng salita ng Diyos na hindi nila inuunawa at hindi nila pinahalagaan ang aral na nais ipakita ng Panginoon. Kaya gumagamit siya ng mga talinhaga bilang kung tawagin yan parallelism. Gagamit siya ng mga bagay na panlupa upang malinaw nating maunawaan ang bagay na panlangit. Kaya ang sabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, bakit kayo nagtuturo ng talinhaga sa kanila? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, mapapalad kayo sapagkat ibinigay sa inyo ng Panginoon ang kaalaman ng hiwaga ng kaharian. Samantalang sila ay hindi kaya gumagamit ng talinhaga. Sapagkat may mga mata sila, hindi sila nakakakita. Meron silang tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Alam nila ang katotohanan, pero walang halaga sa kanilang katotohanan.
Pero para sa inyo, kayo'y mapapalad sapagkat ng mga tao yon, kahit sa lumang tipan, maging propeta at anghel, hindi nila nakita ang inyong nakikita ngayon. Hindi nila naranasan ang inyong naranasan ngayon. Kaya may dahilan kayo para lumigaya. Di ba? Mayroon tayong dahilan para lumigaya sapagkat mayroon tayong tinataglay na hindi nila alam. Mayroon tayong kayamanan na hindi nila nakikita. At ngayong hapon, ano po ang taglay natin na dapat nating dahilan upang tayo po ay lumigaya? Mayroon tayong tinatawag na biblical relationship with God. Tayo ay pinatawad sa ating kasalanan, tinakpan ang ating mga karumihan, at higit sa lahat, hindi na tayo pinararatangan ng Diyos at wala ng pagdaraya sa ating mga espiritu. Now, ang aking pong panawagan ngayon sa ating lahat, mga kapatid, dapat kang lumigaya. Dapat kang lumigaya. May dahilan para ikaw ay lumigaya. At napakarami ito. Ngunit ngayong hapon, nais kong ibigay ang 3 practical na dahilan kung bakit tayo dapat lumigaya bilang Kristiyano. Na gusto ko ibigay ito sa ating lahat, mga kapatid. Una, unang dahilan kung bakit kailangan tayo lumigaya dahil sa ating tinataglay, ikaw matuhanan as a Christian. Diyos ay ating Ama. Yan po yung unang dahilan ng Diyos ay ating Ama. Na hindi lahat ng tumatawag ng Ama ay mga anak ng Diyos. Alam natin ito, paulit-ulit ko itong itinuturo sa inyo. Paulit-ulit kong binabanggit ito sa ating pangangaral. Hindi lahat ng tao ay may karapatan na tawagin ng Diyos na Ama. Dahil kung lahat ay anak ng Diyos, sinungaling ang ating Panginoon. Sapagkat sinabi niya sa John 8:44 sa mga religious people, sa mga righteous people, Pharisees and scribes, ang sabi niya, "You, sons of the devil." Kung anak ng Diyos lahat, hindi sana tinawag ng Panginoon ang mga tao ito na kayo'y mga anak ng inyong amang diablo. Hindi lahat. Kundi ang pagiging ama ng Diyos ay dahil siyang origin, siyang pinagmulan ng lahat maging ng tao. Kaya siya ay ama natin sa pagkalikha. Pero hindi ama sa kaligtasan. Unawain natin ang sinasabi sa John 1:12. Verse 1. John chapter 1, verse 12 to 13. Ganito po ang sabi. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Ganito pong sabi ng Panginoon. All who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Verse 13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Ang sino mang sumampalataya at tumanggap kay Kristo, siyang binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So hindi lahat po ay anak ng Diyos, but only those
who believe and receive Christ as His personal Lord and Savior. Bakit sila binigyan ng karapatang maging anak? Dahil sila ay sumampalataya. Pero paano sasampalataya ang isang makasalanan, gayong ang isang makasalanan ay patay sa Espiritu? Alam natin na ang isang makasalanan ay mabubuhay lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Right? At dahil siya ay nabuhay sa biyaya ng Diyos, siya ay magkakaroon ng muwang at unawa sa Ebanghelyong kanyang napakinggan, kaya siya ay sumasampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. At dahil sila ay nagtiwala at sumampalataya, they have the authority to call God as their Father. Ito po yung nais makita ng mga prophets and even angels before na tinatamasa ngayon ng mga Kristiyano. Alam nyo ba, na sa Old Testament, it is a blasphemy to call God as their Father. Isang karapastangan ng malaki at karapat dapat patayin dyan mismo na siya'y batuhin ng bato para mamatay kapag tinawag niya ang Diyos na Father. And even Christ, siya ay pinaratangan na isang blasphemer. Mababasa natin yan sa John chapter 10 verse 32 to 33. Ganito ang sabi. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Tinawag niyang Ama ang Diyos. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Ang sabi sa 33, sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Nang sino mang tumatawag sa Diyos na Ama, ibig sabihin siya din ay Diyos, nagiging Diyos. Kaya ito'y kalapastanganan para sa kanila. At hindi dito maunawaan ng mga propeta before, dahil itong katotohanan ng sino mang tumanggap kay Kristo at sumampalataya, binibigyan ng kapangyarihan o authority na maging anak ng Diyos. Kaya nangyari yung Galatians chapter 4 verse 6. Ating basahin ang Galatians chapter 4 verse 6. Ganito ang sabi, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso, kaya tayo sumisigaw ng Abba, Father. Yung Espiritu ni Kristo na isang Espiritu ng bugtong anak ay ibinahagi sa atin. So therefore, kaisa tayo ni Kristo, kaya kung tawagin Kristiyano, anak ng Diyos, may relasyon sa Diyos, kung tutusin, parang Diyos. Kaya tayo tumatawag na Ama. Ito po ang isa sa mga praktikal na dahilan kung bakit kailangan nating lumigaya, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos at ang Diyos ay ating Ama. Hindi ito basta-basta lang pagtawag ng Ama. Maraming tumatawag Ama, maraming tumatawag Panginoon, Panginoon, pero hindi sila nakatitiyak ng kanilang relasyon. No, bakit sila nakakatawag? Bakit sila nakakatanggap kay Kristo? Ang sabi sa ating binasa, chapter 1 ng John, verse 13, sapagkat ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi sila'y pinanganak ng Diyos. Sila ay born from above. Yung po sinabi niya sa verse 13, kundi ng Diyos. Yan po kung tawagin yan, anothen sa Griego. Ibig sabihin, born from above. Lahat po ng tumanggap at sumampalataya, nagagawa nila because they were born from above. Sila po ay ipinanganak ng Diyos.
Naunawa natin yan, mga kapatid? Anong problema mayroon tayo? Walang pera, may karamdaman, walang sariling bahay, pero mayroon kang sariling ama. At ang ama natin ay hindi tumatalikod sa kanyang mga anak. Hindi niya babawiin ang binigay niyang regalo sa atin, yung authority to become His child. We are His children. Yun yung unang practical na dahilan bakit kailangan tayo lumigaya. Hindi lamang ngayon, kundi the whole year and so on. Ikalawang dahilan, bakit tayo dapat lumigaya? Ikalawa, in practical way, mayroon tayong tahanang iglesia. Mayroon tayong tahanan ang iglesia. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang sabi ni Pablo kay Timothy sa Church of Ephesus, "If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and a buttress of the truth." Now, ito pong tahanang ito na tinukoy, walang iba kundi the church of God. Hindi lang ito basta ordinaryong bahay. Ang bahay na ito ay sambahayan ng Diyos. A household of God. Ito po yun. Kaya tayo dapat may kagalakan at kaligayahan because we belong to a local church. Hindi ko sinasabing dahil hindi ka membro, hindi ka kabilang. No. Kung nandito ka, sumisilong ka, kasama ka dyan. Mapalad ka, pero kang sinisilungang isang lokal na iglesia. Na alam natin sa tahanan, mayroong pamilya, may magulang at may mga anak. Ang ating pamilyang ito, tahanan ito, ay nakakahanga. Bakit? Sapagkat ang tahanan ito, tinutukoy ang iglesyang ito, pwede itong gawin sa isang garahe. Like before, ito, garahe lamang ito. Pwede itong gamitin sa isang payag-payag, bahay kubo. Ibang klaseng tahanan ng Diyos ito. Pwede sa kubo-kubo. At pwede rin sa malalaking building sa mayayaman. Pwede rin. Pero ang katotohanan, ito'y tahanan ng Diyos, not just an ordinary house. It is a home. Tahanan. Tahanan ng Panginoon. Paano ito naging tahanan? Dahil may mga anak na nagkakatipon at mayroong magulang tayo. Walang iba, Ama nating Diyos na nasa langit. At hindi lang yon. Ang mga nasa household na ito ay mga taong mayroong kalinga sa isa't isa. Mayroong pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi ito grupo o association ng anumang association ng mga yaman na pagka ikaw ay wala, okay lang, no? Dito, kaya tayo naririto dahil we love God and we are His children. So therefore, we serve God. Hindi ito asosasyon na kailang pilitin ka, hindi ito asosasyon na kailang swelduhan ka, kundi tayo lahat ay may kusa because we love God as our Father. And we love to be in His household. Kaya napakalaga po ang mapabilang sa isang iglesia. At ang layunin ng iglesyang ito is to reach out people. Abutin pa, mayroon tayong dugo at may puso tayo for missions. Dapat ito'y mangyari. Medyo natigil tayo ngayon dito. Noong araw, lagi tayo nagpunta sa probinsya. Marami tayong mga Bible studies, mga outreaches natin. Pero we have that heart. Nasa ating dugo pa rin at puso na maging misyonaryo sa ating mga lugar na ipapalaganap natin ang kanyang tahanan. And lastly, practical reason why we should be happy ay katotohanan ikaw ay pinagpapala. Okay? Pinagpapala ka eh. Unang-una, God is your Father. And your Father nag-provide sa atin ng
household, ng isang tahanan. That's a blessing. Pero pangatlo, ikaw ay pinagpapala pa rin sa ibang-ibang paraan. Salamat sa Panginoon. Now, gusto ko mag-mention ng 3 blessings na ating tinatamasa na tayo katunayang pinagpapala, mga kapatid. Una, mayroon tayong salita ng Diyos bilang ating gabay sa buhay. Ngayon pa lamang sa lupang ito, hindi tayo bulag sa kinabukasan. Hindi tayo napunta sa isang daan na dead end. Ang ating daan ay naroon ang liwanag sa dulong yon. At kailangan huwag tayong lumihis sa liwanag na konting ating nakikita hanggang maabot natin ang pinaka-source ng liwanag. Kailangan, ito po ay isang bagay na kung saan ang guide natin ay ang salita ng Diyos lamang. Ito ang ating mapangahawakan. Hindi tayo ililigaw dito. Tuturuan tayo mag-behave, tuturuan tayo maging righteous, tuturuan tayo maging perfect, tuturuan tayong maging holy ng salita ng Panginoon. Pasalamat tayo. Kaya mayroon tayong dahilan para lumigaya. At hindi lamang blessings na ating tinanggap ay salita ng Diyos, kundi ang ikalawa, tayo po ay may pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. Napaglilingkuran natin ng Diyos sa buhay na ito. It's a blessing, mga kapatid. Napakarami, thousands and billions of people who do not know God. Hindi sila makapag-serve. But ikaw, konting alam lang natin ay magagawa mo nang maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, marami po ang naligtas sa altar call, sa mga concert, ano pa mang mga ginagawang evangelism. Nabautismuhan sila, naging kasapi sila ng iglesia, pero hanggang doon lamang, hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Tumitigil na sila. Pero alam natin, hindi lahat ay preacher, hindi lahat ay teacher, hindi lahat ay singer o ano pa man, deacons, but we all, mayroon tayong isang bagay lamang na pwede natin gawa. Sa anumang paraan, pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Ito po yung kagalakan. Alam po, napakasarap po talaga na mayroong kagalakan ang paglingkod. Hindi ito pabigat. Alam po bakit? Hindi ito pwersahan. Ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi tayo naghihintay ng sweldo. Hindi tayo naghihintay ng bayad. Kundi, we do it wholeheartedly. Talagang buong pagmamahal because He is our Father. Siya ang ating Ama. It's a privilege talaga na mapabilang sa isang tahanan ng Diyos na pwede kong gawin ang aking paglilingkod sa ibang paraan. When it comes to giving, be merciful. Kung ikaw gusto mong magbigay, then magbigay ng buong puso. Benevolently. Magbigay ka. Kaya natin maglingkod sa Panginoon. Mayroong dakilang kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos. At lahat tayo may bahagi sa paglilingkod sa Diyos sa iba-ibang paraan. And thirdly, the blessings na ating tinanggap. Hindi lamang tayo mayroong sambahin ng Diyos, which is the local church. Hindi lamang na tayo mayroong biyayang makapaglingkod sa Kanya. But thirdly, mayroon tayong tahanang naghihintay sa atin. Mayroon tayong tahanan, mayroon tayong bahay. We have a home waited for us someday. Darating yun. Tingnan niyo ang sabi ni Jesus Christ sa John 14 verse 1 to 3. Ang kanyang mga alagad ay mga nalulungkot dito dahil ibinalita niya na siya'y mamamatay at pagkatapos siya'y mabubuhay muli para umakyat sa langit. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, huwag mapaghabag ang inyong puso. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, kung hindi totoo, hindi ko sana ito sasabihin sa inyo. Sabi niya,
would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also. Alam nyo, ilan kapatid na natin, dati natin kasama rito. Now, ayaw ko namang balikta ng nakaraan, pero gusto ko lang banggitin kung sino yung mga pangalan nila. Si Inday, si Estrella. Now you see, now you don't. Nandito siya, kasama natin. Si Rudy, kasama natin. Patuman, nakasama natin si Rudy, he was suffering from colon disease, colon cancer, I'm sorry. Pero, kahit na nakahiga siya dyan, may kwarto pa dyan eh. Inilabas siya yung diig niya para makinig ng word. Kahit na medyo nakalabas na yung mata, pero nandyan siya. Isang encouragement sa atin. Sino pa? Hindi natin ito si Annie, ang tatay ko, dati natin yung kasama. But right now, sila ngayon ay nasa Panginoon. Sila ay nasa Panginoon. Ngayon ikaw, ako, nakikita pa. Nakikita pa tayo ng buhaan. Yung isang araw, hindi mo na makikita. Hindi mo na makikita. Bakit? Mayroong uuwian. A home waiting for you. Naghihintay ito. Kaya sabi ng Jesus Christ, huwag kayo manunod. Pinaghahanda ko kayo ng inyong pag-ibig. Gusto natin maging right? Gusto natin maging masaya. Paano tayo maging masaya? Kung ka ngayon, hindi pa sinusuko ang buhay mo sa totoong kaligayahan na pinagkakaroon ng Diyos sa'yo. Paano? Alam nyo, para sa akin, napakaligaya kong malaman na mayroong tahanan na naghihintay sa akin. Hindi po yung masakit eh. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:8, to be absent in the body is to be present in the Lord. Ay, meron tayong dahilan. Bakit kailangan tayong ibigay? Hindi presahan, hindi artificial. Ito'y kusang lubog na pinagkakaloob ng Diyos. At ang pagkakaloob niya, kailangan mamatay muna ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Nang sa ganon, hindi masasayang ang iyong paniniwala sa Kanya. At hindi masasayang sa kabuluhan ang paniniwala kung kinamatayan ka ni Kristo. May laman po ang ating faith. Hindi po ito gundag sa dilim bahala na. So, nais mong pagbibigaya? Ang tanong ko, mga kapatid, maligaya ka ba? Marami pong klaseng kaligayahan dito sa lupa. Kaligayahan na ikaw ay may na-accomplish na mga bagay. Kaligayahan na naging successful ka sa iyong career. Kaligayahan sa iyong pamilya. Kaligayahan sa iyong asawa. Kaligayahan sa iyong mga kaibigan. Pero yung kaligayahan na yan pansamantala. Ang kaligayahan tinatanong natin ngayon, taglay mo na ba? Alam mo na ba na ang Diyos ay Ama mo? Alam mo na ba kung paano kang maging anak ng Diyos? At ang Diyos ay iyong magiging Ama? Kung hindi pa, bakit mo sasayangin ang oportunidad na ito? Bakit mo pala nagpasin? Gusto mo ba maghihirap, magdusa ng ating mga kasalanan sa buhay na ito na wala kang assurance?
Oo, hindi maring makakatakas tayo sa mundo ito sa iba't ibang sufferings, afflictions, trials, and temptation. Pero hindi mawawala ang ating buhay kung mayroon tayong assurance, kung taglay natin ang kaligayahan yon na binibigay ng Diyos. Pagsayahin ang pagkakataon. At kung wala ka pang kaligayahan ganito, alam nyo, mapapasayon ko ngayon. Na hindi. Diyan sa iyong ginagawa. Hindi na kailangan magtrabaho, hindi na kailangan magdusa pa. Matatanggap mo ito ang kaligayahan itong walang katapusan. Lapit ka kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya, umakap ka sa Kanya. Na siyang Panginoon, tanging mong tagapagligtas, at ililigtas ka niya sa pamagitan ng kanyang gawa. Sa krus ng Kalbaryo, kamatayan ng kanyang dinanas. At siya ay muling mabuhay upang ikaw ay muling mabuhay sa isang Panginoon. May dahilan ba para tayo lumigaya? Yes. Tanggapin mo si Kristo. Tayo na natin. O Panginoon, napakadakila ninyo. Sapagkat hindi nyo kami iniiwang ulila, Panginoon. Hindi nyo kami iniiwang talunan sa iba't ibang problema, sa iba't ibang trials, sa iba't ibang sufferings na aming dinadanas dito. Kami po ay victorious and higit pa na conqueror, Panginoon. Sapagkat kayong gumawa ng kabayaran lahat ng pag-urusa. At ang aming gagawin lamang ay tanggapin kayo at sampalatayan ng gagawin. Lord, magbukas kayo ng puso ng mga taong narito at magkaloob kayo ng kaligayahang hindi mawawala sa kanila. Ito'y mananatili hanggang sa pag-uwi namin sa aming tahanan, kapiling kayo sa kalangitan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.